Lord, tinatanggap kita sa buhay ko. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 4, verses 24 to 30, and I read it for you. And he said, "Truly I tell you, no prophet is accepted in the prophet's hometown. But the truth is, there were many widows in Israel in that time of Elijah, when the heaven was shut up for 3 years and 6 months, and there was a severe famine over all the land. Yet Elijah was sent to none of them except to a widow at Zarephath in Sidon. There were also many lepers in Israel in the time of the prophet Elisha, and none of them was cleansed except Naaman the Syrian. When they heard this, all in the synagogue were filled with rage. They got up, drove him out of the town, and led him to the brow of the hill on which their town was built, so that they might hurl him off the cliff. But he passed through the midst of them and went on his way." Sabi ng ating Panginoong Jesus, no prophet is welcome or accepted in the prophet's hometown. Ngayong panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayo ng pagnilayan nito ng mas malalim. Ang tanong, tinatanggap ko ba si Jesus sa buhay ko? Marami tayong sinusundan sa social media, marami tayong fina-follow, subscribers tayo ng mga sikat na influencers, artista, content creators, iba't ibang vlogs. Pero sila ba ay nagbibigay ng tunay na diwa ng pamumuhay sa buhay dito sa mundo? Sila ba ang magliligtas sa atin? Ang kanila bang mga advice sa kanilang mga vlogs ay mga ginto na maari nating sundan at isabuhay? Tingnan natin ng mas malalim. Hindi ba't si Jesus ang tanging nagbibigay ng kaligtasan sa atin? Baka kasi masyado tayong abala o masyado tayong amazed sa kanilang buhay. No? Sa totoo lang naman po'y walang masama kung may idolo ka na artista, na mga influencers o iba pa. Pero tingnan mo, sapagkat ang tao ay mayroon at mayroong impluwensya na ibibigay sa iyo. Mabuting halimbawa ba? Ang mga nakikita at napapanood mo ba ay mga kaaya-aya at batay sa katuruan ni Jesus? O baka inililigaw ka ng landas? Yun. Tingnan natin kung ang iyong idolo o pinapanood ay magtutulak sa iyo para sundan si Jesus at yakapin siya, buo ang kanyang mga katuruan, okay tayo dyan. Pero kung nakikita natin na naliligaw tayo ng landas at naguguluhan tayo sapagkat taliwas ang kanilang buhay at ang kanilang pinaniniwalaan ayon sa katuruan ni Jesus, kabahan tayo. Tanggapin natin si Jesus, ibigay natin ang ating buhay para sa Kanya. Ngayong panahon ng Kwaresma, siya lamang ang susundan. Susundan natin ang bawat niyang yapak patungo sa Kalbaryo. Susundan natin ang pagpapasa niya ng krus, ang kanyang pagpapakasakit. Susundan natin siya hanggang siya ay malagutan ng hininga. At susundan natin siya sa muling pagkabuhay. Ngayong panahon ng Kwaresma, paigtingin natin ang pagbubukas ng ating buhay para kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, Ikaw lamang po ang aming susundan sa aming buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.